Okay ka na ba dito? Concern na tanong ni Carlo. Natatawa na lang ako dahil nakailang tanong na siya niyan at paulit-ulit lang naman ang sagot ko sa kanya. Bulag lang ako, pero dito na ako lumaki kaya kabisado ko na dito. Kahit hindi ko sila nakikita, alam kong puno ng pag-aalala ang ekspresyon nila. Kanina kasi nung nalaman ng mga ito na bulag ako, hindi na ang mga ito mapakali. Especially si Carlo, na akala mo maiiyak sa sobrang pag-aalala. Maya't maya din akong tinatanong kung komportable ako. Lalo na nung pasakay kami sa kotse. Siguro ay natatakot na sila na baka maulit ang nangyari kahapon sa hospital. Mabuti na lang hindi nila pinagsamantalahan kagabi ang pagiging bulag ko. Hindi madalas mangyari sa akin ang panic attack, pero kadalasan nangyayari sa akin yun kapag may kinalaman sa aksidente at hospital. Para ako bumabalik sa nakaraan kapag nangyayari yun. Nasabi ko na din kanina sa kanila na bulag ako, kahit ayoko. Wala akong choice dahil halatang halata na. Tumalikod na ako at balak na sanang buksan ang pinto nang may magbukas nito para sa akin. Ang akala ko isa sa dalawang kasama ko ang nagbukas, kaya naman balak ko pa sanang magpasalamat. Pero na-realize ko na hindi ang mga kasama ko yun, nang isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ko. Lumikha yun ng malakas na tunog at pamamanhid ng pisngi ko na tinamaan. Saan ka nang galing na babae ka? Galit na tanong ni Mommy at hindi na hinintay ang sagot ko. Dahil muli na naman ako nitong sinampal. At this time, mas malakas na yun. What are you doing? Bulyaw ni Jake dito at naramdaman ko na hinila ako nito palayo kay Mommy. Are you okay? Nag-aalalang tanong ito at hinaplos ang pisngi ko na nasaktan. Tanging pagtango lang ang ginawa ko. Pero hindi nagpatalo si Mommy dahil hinila din ako nito pabalik. At talaga namang naghanap ka pa ng kakampi na bata ka. Sino to mga to ha? Mga lalaki mo ba sila? Sa kanila ka ba nagpalipas ng gabi? Napakalandi mo talaga. Dapat ikaw na lang nawala hindi ang daddy mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. This is the first time na nagsalita ng ganito kasakit si Mommy sa buong buhay ko. Dati kahit nagaano siya kagalit, hindi niya ako iniinsulto. Ngayon lang. What's your words? Puno ng pagbabanta na sabi ni Jake. Hinarap ko si Jake at umiling ako para patigilin na ito. Huminga ako ng malalim at pinakalma ko ang nanginginig kong katawan. Bago ako nagpasya na lumayo kay Jake para puntahan si Mommy. Ayokong bitawan ni Jake pero wala itong nagawa dahil nagpumilit akong makalayo. Sorry, Mommy. Paghingi ko ng paumanhin habang nakayuko. Seriously? You're apologizing? I know, they're frustrated and concerned, but my life is really a mess right now, and I don't want to drag them into the mud that I am into. Okay lang ako, umalis na kayo. Salamat sa paghatid. Ako na ang kusang nagtaboy sa mga ito, bago palihim na humingi ng tawad at nagpaalam habang nagpupunas ng luha. Patalikod na ako para sana pumasok ng bahay nang marinig ko ang boses ng kapatid kong babae. Oh! What a hot creature you are! Get your hands off me! Matigas na utos ni Jake. Hindi ko alam kung bakit may kakaibang kirot akong naramdaman sa dibdib ko nang marinig ko ang boses ni Ate Amara na kinakausap si Jake. Hindi na ako nagtagal sa labas ng bahay dahil hindi ko kayang marinig ang conversation ng dalawa. Kailan ka pa natutong maglandi, Sarah? Akala ko ako lang ang pumasok sa bahay. Because it's too quiet, but hearing my mom's sharp voice and ear sound of her heels sent chills to my spine. Mami, hindi po ako lumandi. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob na sumagot ng tuwid sa tanong ni Mami. Hindi naglandi? Hindi ka umuwi buong gabi, tapos inihatid ka dito ng dalawang lalaki pa. Ano sa tingin mong sasabihin ng mga tao? Ano, kinakati ka na ba at nakuha mong hindi umuwi? Kung kailangan mo ng gagalaw sa'yo, sana sinabi mo. At nang ibinigay kita doon sa driver ng kapitbahay natin. Hindi ako makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Mommy. Pakiramdam ko namumula na ang mukha ko sa pinaghalong hiya at galit. Mom, hindi ako ganyang klaseng babae. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Huwag mo akong pagtataasan ng boses ha. Napakalandi mo. Sigaw nito at isang panibagong hapdi ang naramdaman ko sa pisngi ko dahil sa paglapat ng kamay nito. Don't you dare ruin my family's name. You're ungrateful child.
Ramdam ko ang takot sa pagkatao ko pagkarinig sa pagbabanta ng nanay ko. Yes, ma'am. Puno ng takot na tugon ko. Maghanda ka ng almusal. At huwag mong kalimutan na linisin ang bahay, pati ang sarili mo. Dahil ayoko madumihan ang bahay ko ng mikrobyo na kung saang lupalop ka nang galing. Utos ni ma'am. Tumango ko kahit hindi ko sigurado kung nakita ba nito yun. Kahit hirap ay sinimulan ko ang paghanda ng almusal. Makalipas ang kalahating oras na paghanda ng agahan, sinimulan ko naman ang paglilinis ng bahay. Abala ako sa paglilinis ng sala nang may malakas na amoy ng pabango at langsa ang bumalot sa pang-amoy ko. Kinuskus ko ang ilong ko para mabawasan ng konti ang amoy. Pero no use. Dahil pakiramdam ko, kumapit na to sa ilong ko. Maging sa lalamunan ko na gusto ko nalang masuka. So, saan mo nakilala ang dalawang hottie na yon? Marteng tanong nito. Si Amara ay hindi mo maaasahan sa trabaho dito sa bahay. Buhay prinsesa ito. Pero pagdating sa mga lalaki, updated. They helped me yesterday. Pasimpleng sagot ko at bumalik sa pagpupunas. So anong ginawa nyo? Sa kama ba? Hindi tanong yun. Alam ko dahil sa tono ng ginamit nito, more like an accusation with a hint of insult. Kahit wala naman akong ginawa para akusahan at insultuhin niya ako. Hindi ako gaya ng iniisip mo, ate. Matalim na sagot ko dahil napipikon na naman ako sa mga panghuhusga nila. Dapat lang, because from now on, I have my eye on them. Palihim akong umingos pero wrong move dahil nakita pala ako nito. And the next thing I knew, she's spinning my head down into the glass table. Huwag mo akong ingusan ha, itong malanding to. Sigaw nito at sinampal ako ng malakas. Pakiramdam ko na bingi ako sa lakas ng sampal nito pero wala akong magawa kundi ang umiyak sa sulok. Hindi ko na alam kung gaano na ako katagal na nakaupo sa isang sulok habang umiiyak. Daddy, miss na kita. Wala sa sariling sabi ko, hoping na may makukuha akong sagot. Pero alam ko na malabong mangyari yon dahil wala na siya at hindi na babalik pa. Jake, point of view. Exactly 12 in the afternoon nang makarating kami galing sa bahay nila Sarah. At simula nang umalis kami, hanggang sa makarating kami sa tinutuluyan namin, hindi na nawala sa isip ko si Sarah at ang nangyari kanina. Bro, I'm tired. Pa-deliver ka naman ng pagkain oh. Nawala ang malalim na iniisip ko nang marinig ko ang childlike voice ni Carlo. Carlo and I are friends since we were kids. Kaya naman sanay na ako sa mga ganyan niyang salita. Pero minsan hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo dahil sa pagiging childish nito. Okay, hintayin mo na lang yung pagkain, maliligo lang muna ako. Habang naglalakad, nag-text na din ako sa isa sa mga staff nitong condo para dalhan kami ng pagkain. Nang makapasok ako sa kwarto, ibinagsak ko ang katawan ko sa kama at nagsimulang kalikutin ang cellphone ko. Nagtipa ako ng numero at pagkatapos ng ilang ring, pumailan lang ang boses ng nasa kabilang linya. Boss, ano yun? Masiglang pambungad dito sa akin. Greg, may papaimbestigahan ako sa'yo. At kailangan ko ng resulta nito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ko magsalita, nadinig ko ang halakhak ng nasa kabilang linya. Aba, sino ba tong maswerteng nilalang na to, boss? At bakit masyado kayatang nagmamadali? Nangasar na tugon nito sa inutos ko. Greg is one of my trusted employee. Itinuturing ko na rin itong kaibigan. Pero minsan ay nagsisisi ako kung tama ba ang desisyon ko na kaibiganin ito. Dahil sa likas itong alaskador. Gusto mo na yata mawala ng trabaho. Pagbabanta ko dito at dinig ko ang magkakasunod na paglunok nito. Lihim akong napangisi at napailing. Everyone says na nakakatakot daw ako. At sa ganitong mga pagkakataon ko ginagamit ang takot ng iba para sa benefits ko. Sino ba ang gusto mong imbestigahan, boss? Seryosong tanong nito. Wala nang kahit anong hint ng pagiging childish. Sara May Arroyo. Yun pa lang ang nasasabi ko. Dinig ko na ang pagpipigil ng tawa ni Greg. Unti-unting sumama ang expression ko at tumalim ang tingin ko sa kisame. Greg Montelibano! Buliyaw ko dito. Kailan mo kailangan ng resulta nito, Boss Jake? Napasimangot ako dahil halata pa din ang pagpipigil nito ng tawa. As soon as possible. Sabi ko bago pinatay ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Greg,
Tiningnan ko ang litrato ng taong kahapon pa nagpapabalik-balik sa isip ko. What's with you? Wala sa sariling sabi ko habang nakatingin sa nakangiti nitong mukha. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatingin sa screen ng cellphone ko nang magulat ako sa malakas at biglang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Bro, may pagkain na! Malakas na sigaw ni Carlo. Malutong na mura ko dahil sa sakit ng bumagsak ang hawak kong cellphone, sakto sa buto ng ilong ko. Ay, nakakainis ka talaga! Lagot ka sa akin mamaya! Babala ko kay Carlo. Nagtaas to ng 2 kamay bago nagtatatakbo palabas ng kwarto. Pero bago ito tuluyang makalabas, may sinabi ito na nagpakilos sa akin ng mabilis. Nasa sala si Greg, nahanap ka. Mabilis ang pagkilos ko pasunod kay Carlo para makita si Greg. Pagkadating ko sa sala, naabutan ko itong prenteng nakaupo habang abala sa cellphone nito. Greg! Tawag ko dito para kunin ang atensyon nito. Seryoso kaming nagtinginan na dalawa. Sarah May Villarin, 20 years old, resident of St. Louisville, Quezon City. Daughter of Bella Villarin and Ross Vincent Arroyo. Tigalgal akong napatingin kay Greg dahil sa mga pangalan na binanggit nito. Habang isang malakas na tunog ng pagbagsak ang bumingi sa akin. Tiningnan ko ang naging sanhi ng pagbagsak noon at kita ko ang mukha ni Carlo na sobrang putla. Carlo! Tawag ko dito. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at parang maiiyak ito. We need to get her, bro. Jake, point of view. Greg, are you sure about those informations? Naninigurong tanong ko dahil hindi ako makapaniwala na anak si Sarah ni Bella Villarin at Ross Vincent Arroyo. Tumango si Greg nang magkakasunod. Bella Villarin is Carlos' auntie, meaning Sarah is his cousin. Kaya naman naiintindihan ko na ganito ang akto nito ngayon. He is worried. Idagdag mo pa na nakita namin kung paano saktan si Sarah nung mami daw nito. So the reason kaya sinasaktan si Sarah na kinilala nitong mami ay dahil hindi nito anak si Sarah? How messed up. I need to know everything that happened. I demanded. Umupo si Greg sa pang-isahang upuan bago sinimulang ilahad ang mga impormasyon na nalaman nito. Nagsimula na si Greg. Let's start with her birth mom, si Bella Villarin. Nagtatrabaho bilang waitress sa Hills Bar, kung saan nakilala niya ang Noy executive assistant na si Ross Vincent Arroyo. Ross and Mara, or should I say, kinikilalang ina ni Sarah, hindi na in good terms. They've been married for decades, pero hindi lingid sa lahat na nagpakasal lang ang dalawa dahil sa kagustuhan ng magulang mga ito. Hanggang sa pinanganak si Mara at doon na tuluyang nagkalabuan ng mag-asawa. Nagsimula na magpunta sa Hills Bar si Ross para pansamantalang makalimot. Doon, nagkapalagayan ng loob si Bella at Ross. At nangyari na nga ang dapat mangyari. Pero ang malaking katanungan sa lahat, kung bakit hindi nagalit si Mara. Until it happened, a couple of months after manganak ni Bella kay Sarah, namatay ito sa isang aksidente. And 10 years later, namatay din sa aksidente si Ross Vincent Arroyo. That was the time na nabulag si Sarah dahil kasama niya ang tatay niya nung nangyari ang aksidente. Nalaman mo ba kung ano ang pinagkakaabalahan ni Mara noong mga panahon? Seryoso ako nagsasalita nang mapahinto ako dahil nakita kong tumayo si Carlo at naglakad papunta sa nakasaradong pinto. Where are you going? Nagtatakang tanong ko pero parang alam ko na kung saan ito magpupunta. Magpapahangin lang. Seryoso ang boses nito at blanko ang muka nang sumagot ito sa tanong ko. Hindi na nito hinintay ang sasabihin ko. Tumalikod na ito at iniwan kaming dalawa ni Greg. Okay lang ba yung kaibigan mo na yon? Tanong ni Greg at itinuro si Carlo na tuluyan ang nakalabas ng kondo. Yes, he's fine. But I know na nashock siya sa nalaman pero magiging maayos din yun. Paninigurado ko. Oh well, nagawa ko ng trabaho ko. Alis na din ako at Boss Jake, huwag mong kalimutan ang sweldo ko ha. Seryosong sambit nito. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko pagkarinig sa sinabi nito. Pero hindi na ako nagkomento dahil masyado pang occupied ang utak ko ngayon. Greg was about to leave when I decided to speak. Greg, I want you to look after Sarah and Carlo. And I want you to investigate her mother's death. Magkakasunod na tango ang itinugon nito sa akin bago ko tuluyang iwan. Huminga ako ng malalim at pansamantalang pumikit.
Pero wala pang 5 segundo ako na nakapikit ay dumilat ako at nagmamadali na kinuha ang susi ng kotse. Sarah point of view. Nakasandal ako sa sofa habang tahimik na tumatangis. Nakaalis na si Amara. Pagkatapos ako nitong insultuhin at saktan, iniwan ako nito na parang walang nangyari. Daddy, miss na kita. Pagsusumamo ko bago bumuhos muli ang masaganang luha ko. Sarah! Where are you? Sigaw ni Mommy. Pumabog ang dibdib ko at ginamit ko ang sofa na sinasandalan ko para magsilbing gabay ko sa pagtayo. Andyan na po! Dahil sa labis sa pag-iyak, halos hindi ko na mabuo ang nais kong sabihin. Dahan-dahan akong tumayo at maingat ang bawat paghakbang na ginagawa ko. Pero halos panawan ako ng ulirat nang may biglang pumigil sa akin na makahakbang. Sino ka? Mahinang tanong ko. Malakas ang pagkabog ng dibdib ko habang pinafamiliarize ang presensya at amoy ng nakahawak sa akin. Shh! Pagpapatahimik nito. Napakunot ako ng noon nang marinig ko ang pamilyar nitong boses. Jake? Naniniguradong tanong ko. Yes. Sagot nito at naramdaman ko na lang na hinihila ako nito papunta sa kung saan. Saan tayo pupunta? Alis na tayo dito, iuwi kita sa amin. Sagot nito. Kaagad akong napahinto dahil sa naging sagot nito. Nababaliw ka na ba? Napataas ang boses ko dahil hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Umalis ka na at baka makita ka pa ni Mami. Utos ko at pilit akong kumalas sa pagkakahawak nito. Pero kagaya ko, nagmatigas din ito. I'm not leaving. Not unless kasama kita. May pinalidad na saad nito at binuhat ako na parang bagong kasal. Ibaba mo ko, Jake! Sigaw ko at pilit akong kumakawala sa pagkakabuhat nito. Pero parang wala itong naririnig. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa mapahinto kami. Dahil sa malakas na boses ni Mami na umaligaw-ngaw sa buong sala. At saan mo planong dalhin si Sarah? Nanigas ako pagkarinig sa boses ni Mami pero itong may buhat sa akin, napalatak lang. Ma'am, nanginginig na tawag ko. Talagang wala kang utang na loob na bata ka. At plano mo pa talagang takasan at iwan kami? Namutla ako sa mga binitawan na salita ni Mami. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ko sa kamay ni Jake. Walang kasalanan si Sarah. Ako nag-insist na kunin siya. Giit ni Jake at mas humigpit ang pagkakahawak sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin mo lalaki ka. Baka naman gusto mong idemanda kita. Trespassing at pagkuha ang gagawin mo. Banta ni Mami na ikinaputla ko. Dahil alam ko na hindi ito nagbibiro. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon, pumagitna na ako. No, ma'am, please. Jake, umalis ka na. Hindi ako sasama sa'yo. At please lang, huwag ka nang bumalik. Utos ko dito at nagpumilit na akong umalis sa pagkakabuhat nito. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama, Sarah. May pinalidad na sabi nito at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Huwag mo nalang palalain ang sitwasyon, Jake. Umalis ka na, please. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Malakas na winagwag ko ang kamay ko, kaya naalis ang pagkakahawak nito sa akin. Sa pagkawala ng kamay nito sa kamay ko ay nakaramdam ako ng iba yung takot. Nawala ang pansamantalang kaligtasan na nagpakalma sa akin. Dahan-dahan ako naglakad palapit kay Mommy at nang malapit na ako dito, malakas ako nitong hinila palapit sa kinaroroonan nito. Bago mahigpit na piniga sa braso. Sarah! Sigaw ni Jake pagkakita sa ginawa ni Mommy. Pero hindi ito makalapit. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Dahil sa susunod na tapak mo sa pamamahay ko, sa kulungan ang bagsak mo. Narinig ko ang mga yabag ng paa na palayo. Siguro ay umalis na ito. I'm sorry, Jake. Pipinghingi ko ng paumanhin. Hindi ka talaga marunong maawa. Nawala ang atensyon ko sa papahinang yabag nang marinig ko ang madina tanong ni Mami. Mami, sorry po. Sorry? Mabubura ba nun yung kahihiyan na dinadala mo sa pamilya ko? Kailan ka ba magtatanda na bata ka? Nawala ang pagkakayuko ko nang hilahin ni Mami ang buhok ko, dahilan para sapilitang umangat ang mukha ko. Aray, Mami! Nakangiwing daing ko dahil sa sakit. Wala ka na ngang kwenta. Kahihiyan pa ang dala mo sa pamilya ko. Sigaw ni Mami at pinagsasampal ang mukha ko. Tama na po, Mami, please. Ang sakit na po.
Tama na po, Mami. At pilit kong inaalis ang pagkakasabunot nito. Talagang masasaktan ka. At mas lalo kang masasaktan kapag nakipagkita ka pa sa lalaking yun. Maliwanag ba? Magkakasunod akong tumango sa takot na mas lalong maghalit si Mami kapag sumuway ako. Paano nga kaya ako makakalaya sa sitwasyon kong ito?